Once again, mga minamahal, tayo pinagpanya na makinig siyang banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling mapaliwanag. Sa gabing ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa kay Peter, no? Kung bakit na nag-deny siya 3 times, no? Sa pangalawang part na to ng patungkol kay Peter, no? Ang isa sa mga disciples sa 12 apostles. So, magbasa po tayo sa Matthew 26. Sa Matthew 26 verse 31 to 35. 26:31 to 35. Nang magagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay mga garamdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat." Ayun, nasusulat. "Sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapat pagkapagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay mga garamdam sa iyo, ako kailanmay hindi magdaramdam." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo." Ayan. Kasi nasulat na yan eh. Kaya ang sabi niya dito, datapat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanmay hindi magdaramdam." Kasi nasulat na to eh, wala na siyang magawa, no? Ang lahat ng prophecy ay talagang magaganap. Ang sabi ni Jesus, "Kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat, pagkapagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanmay hindi magdaramdam." Yan. Pero wala na siyang magawa kasi nasulat na yan eh, sinabi na. No? Pero nagpapatotoo pa rin siya. No? Anong patotoo niya? Kaya minsan yung patotoo, okay din naman yun eh. Pero tignan mo yung sinabi niya. Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ito yung patotoo niya, "Kung ang lahat ay mga garamdam sa iyo, ako kailanmay hindi magdaramdam." Kasi dito yung nagpatotoo siya, si Pedro. No? Nagpatotoo siya. Pero may nangyari din kasi kay Peter, no? Babasa din tayo sa verse 52 to 54. Nang magagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatanga ng tabak ay sa tabak mga mamatay." Yan. "O inaakala mo baga na hindi ako makapamanhik sa aking ama at paradalan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulotong na mga anghel? Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang naukol na mangyari?" Yan. Dapat kasi mga tutupad ang mga kasulatan. Kasi parang pinipigilan niya eh. Parang maganda dapat yung layunin niya, pero sa maling pamamaraan. Ayun. Kung sa tao pa. Yan. No? Kasi yung mangyari na talaga lahat yun eh. No? Parang pinipigilan niya kasi. No? Kung titignan mo. Kasi huhuliin na si Jesus. Andito na, tingnan natin sa 50. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo ang dahil ng pagparito mo." Nang magkagayon, ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya ay kanilang dinakip. At narito ang isa sa
Kasama ni Jesus ay niunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tenga. Na magayon sinabi sa kanya ni Jesus, isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Yan. Bakit? Sa 54. Kung gayoy paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyayari? Kaya dapat talagang matupad, no? Mga tutupad ang mga kasulatan. Yan. Sa 69 to 75, no? Ipagpatuloy na lang natin, no? Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsasabi, ikaw man ay kasama ng taga-Galileang si Jesus. Datapot siya ay kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa nangaroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling kumailang, may sumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagkaraan ng sandali, ay nagsilapit ang nangakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan, ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Nang magagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagdakay, tumilaok ang manok. Yan. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis na mainam. Yan. Kaya okay din yan, no? Na may patotoo ka. Pero dito sa mga patotoo ng mga apostol, yan, no? Minsan nagpatotoo sila, kaso lang, nangasulat na lahat. Nangasulat na ang lahat at matupad na yon. Yan. Isa pa, no? Si Pedro, liglig siya, no? Salyok 22, Salyok chapter 22, verse 31 to 34. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Yan, no? Ligligin siya, no? Upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapat, ikaw, ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Kung makabalik, kondisyon yun. No? At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Yan. Kaya hiningi siya ni Satanas para ligligin katulad sa trigo. At ikaw, kaya nga sabi ng Panginoon, datapat ikaw ay ipinamanik ko na huwag magkulang ang iyong panampalataya. At ikaw yun, kondisyon yun. Kung makabalik ka, at kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Grabe siya magpatotoo palagi, no? Hinihingi siya ni Satanas para ligligin katulad sa trigo. Pero grabe siya magpatotoo pa rin. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Kasi ang nasulat, ang naprophecy ay matupad. Wala sa maggawa. Kahit ano pang patotoo ang gagawin niya. Kaya sinabihan siya ni Kristo, at ikaw kung makapagbalik ka ng muli, kung makapagbalik ka, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Kung makapagbalik. Yan. Kaya sa sunod natin, pag-aralan din natin yung mga bagay na yan, no? Na kung once you save forever. So, walang ganun, no? Kahit si Pedro nga, sinabihan dito, huwag magkulang ang iyong panampalataya.
Kaya sabi na, datapwat, ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang iyong pananampalataya. At ikaw kung makapagbalik ka ng muli, kung makapagbalik, ayun, ay mapagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Grabe talaga siya magpatotoo. At kanyang sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi nitilaok ngayon ang manok hanggang sa ikaila mong maketlo na ako'y hindi mo nakikilala. Kaya yun kanang binasa natin ng una, no? Kaya nangyari. Kasi nasulat na talaga lahat yan. Patotoo pa rin ng patotoo si Apostol Pedro. Kaya ang sabi rito, at ikaw kung makapagbalik ka ng muli. Yan, kung makapagbalik. Kaya dito, mabasa rin natin dito sa 1 Peter. Apostol pa to, no? Sinabihan siya na kung makapagbalik. Yan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 18, no? Tingnan mo. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Grabe, no? Tignan mo rito. Oh. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas. Kaya nga tayo nag-aral mabuti rito. No? Para malaman natin ang katotohanan. Kasi isa din yan, no, ang ating mga nalalaman rito, isa din yung naihatol sa atin sa huling araw. No? Sa John 12, umpisahan mo sa 47 to 50, na ang mga salita ng Panginoon ay siyang hatol sa atin sa huling araw. At ang ating mga gawa, ayun, sa gawa pa lang natin, minsan, tignan mo yun, no? Lalo na yung mga aral, ihatol din sa atin ito. Halimbawa, hindi ka niwala na si Kristo ay Diyos. Ihatol din sa iyo yun. Kaya nga tayo nag-aral mabuti. No? Ating pinag-aaralan kung ano ang mga nakasulat sa Biblia. Hindi ito biro ang ginagawa natin. Kaya nga hindi lang ito. No? Balang araw magsama-sama tayo. Na magsama-sama nating alamin pa ang katotohanan. Hindi lang sa ganito. No? Kundi sa harapan din. Na magkaroon din tayo ng event. Gusto ko rin yun. Sa biyaya ng Panginoon. No? Hindi lang sa ganito. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon na nakaumpisa talaga ako na maglingkod sa Kanya. Dito sa ginagawa ko ngayon. Kaya akala ko nga, sabi ko, matanda na ako, paano pa kaya ako makapag-umpisa? Pero salamat sa Panginoon. No? Pero balik tayo rito, no? Ang sabi rito, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Yan. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon, no? Na tayo nag-aral ng kanyang mga salita nang walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Kaya ating pasalamatan ito sa Panginoon, no? Kaya nga si Peter sa kanyang mga patotoo, nirebuke nga siya ng Panginoon no? Dito sa Mark, basahin natin. Kaya nga minsan yung mga patotoo na yan, sayang pa yung oras na dapat ang salita ng Panginoon ang ating talagang pag-aralan. Sa Mark chapter 8, Mark chapter 8, verse 29. 29 to 33. At tinanong niya sila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangan magbata na maraming mga bagay. At itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga skriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon.
At hahayag na sinabi niya ang panalitang ito. At isinama siya ni Pedro. At pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro. At sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Yan. Sinabihan niya si Pedro, no? Pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro. At sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Yan. Kaya salamat sa Panginoon, no, na sinabihan siya, no, na lumagay ka sa likuran ko, Satanas. No? Kasi yung mga patutuo ni Apostol Pedro, no, na nagpatutuo siya palagi na sabi niya kanina doon sa binasa natin, no, na sasama siya, no, kahit sa kulungan, kahit saan, yun, sasama siya. Kahit na liglig pa siya, no, hinihingi siya ni Satanas para ligligin, katulad sa trigo. Kaya nga sabihin siya, na kung ikay makabalik, yun, palakasin mo ang iyong kapatid. Kaya maganda sana yung mga layunin niya, pero hindi sa ganung pamamaraan, no? Sa maling pamamaraan. Kasi yung mga nakasulat na, no? Kahit ano pang patutuo niya, ang ang mga prophecy ay talagang mangyari, no? Kaya ganun yun, no? Kaya sinabi rin dito sa 1 John, no? Sa 1 John 5:9. Kaya nga natin binabasa lahat ng ating pinag-aralan, no? Hindi ako nagsalita pasyado kasi dapat itong tanggapin natin. Yung mga nakasulat. Ito na, basahin natin. Sa 1 John 5:9. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ayun. No? Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito'y papatutuo tungkol sa kanyang anak. Yan, no? Kaya nga sabi rito, kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Kaya nga, no? Kaya nga hindi ako masyado nagkikwento rito. No? Ating binabasa lahat. No, halos lahat ng mga aral dito, no, ating binabasa. Kasi ito ang patutuo ng Diyos, no, patungkol sa kanyang mga aral. Yun. Kaya ang sabi rito, kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Yun. Bible study. No? Kaya huwag tayong magkwento na magkwento. Para malaman natin kung anong mga nakasulat sa Biblia. Yan. Kaya ang sabi rito sa Ecclesiastes chapter 5, yan, tingnan mo. Kaya dapat kung nagkwento ka man, no, ng sarili mo, no, nagbigay ka rin ng mga example yan, kunti lang. Bakit? Ito. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yan. No? Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Bakit? Bakit pakauntiin? Ulitin ko, no? Bago natin ituloy dun sa kabilang verse. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita.
Kaya't pakauntiin mo. Bakit pakauntiin? Yun. No? Bible study. Kaya Bible ang dapat studian. No? Kaya't pakauntiin mo. Bakit pakauntiin? Yun. No? Bakit pakauntiin? Sa Kawikaan, sa Proverbs chapter 10, verse 9. Verse 19. Ayun, 19 pala to. Oh. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit, siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Yan, no? Sa maraming kasasalita ay maraming mali. Tignan mo yun si brother, no? Palagi. Pero hindi naman yun na slip of the tongue yun kay brother, eh. Talagang aral niya talaga yun. At mali talaga yung mga aral niya. Kung papatulan ko pa yung pating mga maliit na bagay, wag na yun, no? Yung mga malalaking aral talaga niya. Yun talagang dapat punahin. Pero yung mga maliliit na parang wag na yun, no? Kaya, yung iba naman yung slip of the tongue, alam ko yun. Pero yung talagang aral niya talaga, alam ko rin yun, no? Na hindi talaga yun out of context talaga dun siya palagi, no? Kaya kung titignan mo lang palaging sa kanya, oo nga, nagbasa nga siya ng basa, ang daming binabasa. Kaya kung hindi mo alam yun, mapagod ka sa kakasubaybay sa mga binabasa niya at maliligaw na yung isip mo. Pero tayo rito, no? Kaya sabi nga at palaging binabasa natin yon na magmaliksi sa pakikinig, magmakupad sa pagkagalit at makupad sa pananalita. Dahil maligaw ka eh. No? Ang sabi nga, no? Maraming lilitaw na mga bulaan na kung maaari ay ililigaw. Kung maaari, iligaw pati na yung mga hirang. Kung maaari, pero hindi talaga maligaw yun. Kasi naturoang maigi. Paano pa maligaw? Kung naturoang ka maigi. Yan, no? Kaya pasalamatan natin ng Panginoon, no? Na atin talagang pinagbulay-bulay itong mga salita ng Panginoon. Upang tayo huwag maligaw. Yan. Kaya ang sabi rito, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Maraming salita, maraming mali. Kaya nga sabi sa una sa Ecclesiastes 5:2, dapat kaunti lang ang iyong mga panalita, pakauntiin mo. Kaya, ito natin sa English. Sa Proverbs chapter 10, verse 19. In the multitude of words, there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Yan. Kaya nga yung mga nagpipigil ng kanyang dila, no? Yung tahimik lang siya, no? Kaya nabibilang siya nga wise din siya eh. Pero malaman mo rin yan sa pagpanalita niya. Pero ibig sabihin, hindi siya madaldal. Yan. Kahit ano lang sabihin niya. Yan. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Yan. Kaya malaman mo rin yun, no? Malaman mo rin yun kung mayroon din siyang nalalaman, no? Kasi ang sabi nga rin, no? Ang magsalita bago makinig ay kamangmangan sa kanya. Kaya dapat makinig ka, no? Makinig ka sa pangangaral natin ngayon. No, wag kang magsalita diyan, wag kang magsabay. 'Yon. Kaya ang makinig bago magsalita ay kamangmangan sa kanya. Lalo na kung debate kayo, no? Makinig ka para one by one lang, no? Maya-maya ay sabay-sabay kayo. 'Yon. At iba na 'yung nakikinig at pagsabihan pa kayo ng di maganda. 'Yon, ha? Kaya sabi rito, sa binasa natin, therefore let thy words be few. Yun. Kaya sabi sa Ecclesiastes 5:2, pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yan. Maraming salita, maraming mali. Yan. Kaya dapat Bible study. Kaya palaging makapakinggan mo true to life story. Maya-maya true to lie story na. Yan. Kaya salamat sa Panginoon, no? Ating napag-aralan ito, no, patungkol kay Peter kung bakit siya nag-deny 3 times, no? Nang labas diyan,
no, mga apostol pa sila, kasi na prophecy na yan eh. No, nasulat na yan. Kaya kahit ano pang patutuo ang gagawin niya, no, hindi na talaga yan. Masulat na talaga yan kasi pag hindi mangyari yun, kaya nga sinabihan pa siya, nirebuke siya eh. Pag lingon sa kanya, sinabihan siya, ito sa Mark, no? Sinabihan siya doon eh, na lumayo ka. Adben? Tingnan natin ulit. Sa Matthew chapter 8, verse 29. Ang sabi rito, datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sapagat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos. Yan. Kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Kasi kahit na sinabi na ni Kristo na mamatay siya, no, sa Paskwa, sinabi pa niya, hindi mangyari sa iyo yun. Kaya pinagtanggol pa niya. Kaya hindi pwede yun, no? Kaya nga sinabihan siya, no? Pagtingin sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Yan. Kaya hindi kasi ukol sa Diyos yun eh. Ayan, no? Hindi ukol sa Diyos yun. Kaya ganun ang nangyari sa kanya, no? Kaya hindi mo rin yun kung bakit nag-deny siya doon. No? Kasi na-prophecy na lahat yun. No? Mangyari na talaga lahat yun. At hindi niya na katulad din kay Judas, yung pinag-aratin nung nakaraan. Yan. Kaya ito na ang conclusion, no? Ito na yung conclusion. Ang saya, Jesus said, it is written, prophecy fulfilled, it is finished. Ayan. Kaya na-prophecy na lahat yan, no? Kaya talagang ma-fulfilled na yan. Kaya nasulat na yan. Kaya sinabi niya na, nang doon siya, namatay na siya sa cross, nung Paskwa, it is finished. Ayan. Kaya thank you, Lord, no? Salamat sa Panginoon na tayo naman ay nakatapos na naman sa pakikinig ng aral patungkol kay Peter. Ayan. Yes, thank you, Lord. For the church of Jesus Christ, the Lord and Savior, God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us. Share the word of God.